Marahil pwede ko pong sabihin sa inyo na ang mensahe ko sa inyo ngayong umagang ito ay hindi para sa inyo. At dahil ito ay para gusto kong iparating natin doon sa mga ini-invite natin at pinagpipray natin para po sa ating simbang gabi ng pamilya na ito po ay pangalawang taon natin. By the way, noong nakaraang taon po ay salamat po sa Diyos dahil pinarangalan po ng Diyos yung ating mga panalangin dahil doon pong nakaraang taon sa 4 na gabi, ang ating pong auditorium ay punong-puno ng mga first-timers, mga bisita. At sila po ay pinagpahayagan natin ng mabuting balita. Kaya muli, gagawin natin for the second time. At gusto ko po kayong patuloy na hikayatin na manalangin sa 3:30 p.m. every day. Panalangin natin ang ating simbang gabi, ang mensahe, panalangin natin yung pong mga nais nating i-invite dito sa church natin. At by the way, pagkatapos po ng simbang gabi, tulad po ng tradisyon, kailangan masaya, ay inahanda na po natin ang ating food park dyan po sa ating parking. Kinausap na po namin yung mga magtitinda para po pagkatapos ng ating simbang gabi, yung mga naanyayahan natin ay titreat natin sila ng iba't ibang pagkain po dyan at tayo mag-enjoy tayo. 4 na gabi pong tayo mag-enjoy. Pagkatapos nating sumamba, makinig ng salita ng Diyos, ay kumain po tayo dyan at bukas yan hanggang alas 9, hanggang alas 9:30 siguro yan. And then we will enjoy the season. So, ang message ko po ay una siyempre para sa inyo, pero gusto kong isipin natin yung mga taong i-invite natin. And isa pong blessing na tayo dito sa Pilipinas ay nagse-celebrate ng Christmas o meron tayong Christmas season. Blessing po sa atin to dahil merong mga bansa na hindi nagse-celebrate ng Christmas. At yung iba actually, pinapalitan nila, inaalis na si Christ sa Christmas, ginagawa na lang nilang happy holidays dahil ayaw nilang bangkitin ang pangalang Kristo. Pero tayo po bilang isang Kristiyanong bansa ay isa sa mga mapapalad na bansa na meron tayong Christmas season. Dahil ang Christmas season po ay pag-alala natin ng pagdating ng Panginoong Kristo. Ang importansya po ng season ay hindi actually yung okasyon, kundi yung message. No? Kasi pag po nagse-celebrate tayo, nakakalimutan natin yung message, ay masaya po yun. Pero dapat nating malaman na ang message ng Christmas is the most important thing in celebrating Christmas. Sa totoo po, walang kung nakakaalam kung kailan talaga pinanganak ang Panginoong Kristo. Hindi raw po December 25. No, sorry to tell you that. At kung meron daw pong date ang kapanganakan ng Panginoong Kristo, hindi raw po December 25. Pero dahil nga po sineselebrate natin ito, tiyak totoo na talagang ang Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos, ang Messiah, ay ipinanganak. Nagkatawang tao siya, at nakasama po ng mga tao for 33 years. No? Yung mga disciples for 3 years. At pagkatapos po ipinangaral ang kanyang mabuting balita na siya dumating na siya ang tagapagligtas. Kanya talagang sineselebrate natin ng Christmas. In fact, nung dumating ang Panginoong Kristo na bago po ang ating kalendaryo, napansin nyo, merong BC, merong AD. No, BC before Christ, yung AD, Anno Domini, in the year of our Lord. Okay? Nung pong dumating na ng Panginoon, yung pong kasaysayan na natin, yung kasaysayan natin is in the year of the Lord na. Even now, it is in the year of the Lord because Jesus Christ has come. Okay? So, yun po ang mahalaga dito, yung pong message ng Christmas. And now, what is the real message of Christmas? Kung pinag-uusap, kung ito ang mahalaga, what is the real message of Christmas? Well, the real message of the real message of Christmas is the proclamation of hope. Ang Pasko po ay proclamation, ang mensahe nito ay kapahayagan ng pag-asa. It is a proclamation of hope.
Okay? At kung meron man po tayong dapat dalhin sa mga ini-invite natin, sa mga pinagpipray natin, sa mga families natin, ay yung pong message of hope na dala-dala ng Panginoong Kristo nung siya'y dumating. Okay? Nung pong binasa natin sa Isaiah, kung titingnan po ninyo, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit po yan ang mensahe ng Christmas. Dahil si Kristo po, kung titingnan ninyo, ay Christ, the coming of Christ, o Christ is the bat in every bad situation. Okay, gusto kong paliwanag yan. Na si Kristo po, ang bat in every bad situation. Sa Tagalog, si Kristo ang ngunit sa lahat o sa bawat masamang sitwasyon. Sa ibang translation, si Kristo ang subalit. Sa English pa, nevertheless, ang nevertheless sa bawat bad situation. That is the message of Christmas. At tayo po, kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo, yan ang mensahe mo sa sanlibutan na hindi nakakakilala kay Kristo, na si Kristo ang subalit sa bawat bad situation. Now, gusto kong ipaliwanag yan. I'm not trying to be philosophical. I'm not trying to be something else. Kundi, yan po talaga ang sinasabi ni Isaiah. Now, gusto kong paliwanag po yan kung paanong si Kristo ang game changer. Okay, kaya yung title natin, Jesus is the game changer. And Jesus is the rope of hope. Okay, yan ang message natin. Now, gusto kong paliwanag yan. Noong pong nagmi-ministry niya si Propeta Isaiah, ang Israel po noon ay nasa time of great trial. Okay? Kasi ang Diyos po, alam ng mga Israelita, alam ng mga Hudyo, na ang Diyos ay nakipagtipan una kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, I will bless you and you will be a blessing. Alam po ng mga Hudyo yan. At alam din po ng mga Hudyo na ang Panginoon ay nakipag-covenant din po siya kay David, King David. Na sinabi niya, hindi ka mawawalan ng isang anak na maghahari sa iyong trono. Yan ang covenant ng Diyos kay David at saka kay Abraham. And every Jew knows that. Pero during that time ni Isaiah, when Isaiah was prophesying, they are in great trial kasi yung pong nangyayari sa kanila ay kabaligtaran. They are in a bad situation. Una, yung pong Assyrian Empire was threatening to conquer Judah, which is the place of King David. Okay? And then, isa pa po, they have a divided kingdom now. Yung Israel, sa halip po na buo, ay nahati na sa dalawa. Merong Northern Kingdom, merong Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom po, ay somehow ay nasakop na ng Assyrian Empire. At yung pong Southern Kingdom is being threatened to be conquered by that empire. Okay? Kanya po, yung mga Jew, they were asking, hindi ba ang Diyos may covenant sa ating nunong si Abraham na pagpapalain niya si Abraham at ang kanyang mga lahi at sila'y magiging pagpapala? Hindi ba ang Diyos mayroong covenant din kay David? Okay, and so on and so forth. Pero bakit ganito ang sitwasyon natin? Ganun po ang time ni Isaiah. Kaya narito si Propeta Isaiah, through all this, siya po, sa pamamagitan po ng mga symbols and seasoned thoughts. Kasi sa Isaiah, iba ang paningin niya sa nangyayari. Sa pamamagitan po ng mga symbols at ng seasoned thoughts, nag-o-offer po siya ng God-centered way of seeing and living. Merong nakikita si Isaiah in the future. Okay? Na hope. Okay, sa kabila ng gano'n ang sitwasyon nila, si Isaiah was prophesying hope. At meron siyang nakikita. At sa pamamagitan ng kanyang ipinipreach, ipinaprophesy, nag-o-offer siya ng alternative view of reality against the false appearance that their situation offers. Sa paligid nila dark, sa paligid nila pain, sa paligid nila worry and anxiety.
Pero because Isaiah was seeing something that will happen in the future, Isaiah was giving them hope. Yan po ang pinaka-message ni Isaiah. Kaya mapansin nyo, doon po sa, binasa ko yung chapter 8, verse 16 ba yung 19, napaka-bleak, napakadilim ng sinabi ni Isaiah doon. Pero pagdating niya sa chapter 9, verse 1, there is a but. Okay? Merong nevertheless. Merong subalit. Merong ngunit. Okay? Okay? Dahil darating ang Messiah. Darating ang Kristo. Okay? Kanya yung but doon ay sinabi after the gloomy situation that they described doon sa chapter 8 verse 22. Gusto kong pakita po sa inyo, no? Verse 22 ng chapter 8 sabi, "Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness." Yun, doon natapos ang chapter 8. Pero pagdating niya sa chapter 9, verse 1, "But there will be no gloom for her who was in anguish." The but is the game changer. Okay? Now, bakit po merong pagbabago dyan? Bakit merong good news sa kabila ng gloomy situation na kinalalagyan ng mga Israelita? Because of the coming of Jesus Christ. Because of the coming of the Messiah. Kaya meron siyang but dyan. No? At dahil darating ang Messiah, everything will be changed. Kanya po, pagkatapos ng verse 1, tuloy-tuloy po binasa ko sa inyo hanggang verse 6, dinescribe naman ni Isaiah ang mangyayari. Kabaligtaran nung sinabi niya sa chapter 8. Okay? Na doon sinabi ni Isaiah na yung mga nasa kadiliman ay makakakita ng matinding liwanag. Yung mga nasa lambak ng kadiliman ay mahahango sila sa kanilang masamang kalagayan. The but is the game changer. Who is the but? It is Jesus Christ. Okay? Ang Panginoong Hesukristo po. Ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, siya po ang game changer. Siya ang rope of hope. Okay? Now, yung mensahe po ni Isaiah, kung titingnan nyo, relevant po ito sa kanila noon, okay? At relevant din po ito sa atin sa ngayon. Maybe, yung message po ni Isaiah is relevant to you personally. Dahil ikaw, nakikita mo, you are in a bad situation, you are in this gloomy situation, you are in this bad condition, but there is a but. Okay? Jesus Christ is the game changer. There is a but. Halimbawa, pwede nating ilagay ito sa world stage. Doon po sa nangyayari sa mundo natin. Anong nangyayari sa mundo natin? Well, kung pong nanonood kayo ng news or whatever, China has been growing his power diyan po sa hindi ko na alam kung China Sea o West Philippine Sea. Okay? At ang mga bansa po na ayaw ang ginagawa ng China, nakikipagkaisa sila sa Pilipinas and they're patrolling the sea with other nations. At ang China naman, hindi siya patatalo diyan. Okay? Mayaman, makapangyarihan din ng China in terms of armament. Yan ang nangyayari sa South China Sea. Okay, pumunta ka sa Israel ngayon, merong gera naman doon. Pansinin mo yung hindi pa natatapos yung gera ng Russia sa Ukraine, sa Middle East ngayon. Ang Israel po is against Hamas at ang Hamas pinopondohan ng Iran, ang mga proxy ng Iran, Syria, West Bank, and other things. There are rumors of wars. Okay? Kung titingin ka sa world stage, parang it's bleak. No? Hindi mo alam kung anong mangyayari. And even actually, yung pong mga nasa mga matataas, mga politicians, hindi rin po nila alam kung ano ang mangyayari kung magkagirian ito. Nagigirian sila. Nagpapataasan ng kanilang power.
At kung titingin mo, hindi po maganda ang nangyayari sa ating kapaligiran. But, Jesus Christ will come again. Yan po ang message ng Christmas. But, maaaring sabihin natin, ano nangyayari sa mundo natin? Merong gera, rumors of wars, ganito na. Ayoko nang manood pero ayaw mo mang manood ng mga balitang ganyan, pero ganyan ang nangyayari. Now, if you're a Christian, you have a but. Okay? But, Jesus Christ has come. And Jesus Christ promised to come again. And He will set up the kingdom of God on earth. At yun pong lahat ng yan ay mawawala. Sabi nga ni Isaiah, yung mga mandirigma, yung kanilang mga weapons of war ay gagamitin nila to be productive. Pagdating ni Jesus Christ, there is a but. Now, we can also apply this on the personal level. Kayo, sa akin, hindi ko po alam ang sitwasyon nyo ngayon. I don't know, maybe you are in a bad situation. Okay? Debts are piling up. Okay? At tapos yung mga anak mo, ganito pa ang nangyayari sa mga anak mo, hindi mo kursunada yung nangyayari sa mga anak mo, at tapos ganito pa ang nangyayari sa iyong pamumuhay, at pag nagkwento ka, tandaan mo, if you are a Christian, you have a but. But, Jesus Christ says, if you are a Christian, I will never leave you nor forsake you. Meron tayong message of hope. Okay? Sino po sa inyo ngayong umagang ito in a desperate situation? Don't give up. Meron po tayong message of hope. Personally, i-apply natin to sa ating sarili. Alam mo nyo, bakit po natin sinasabing Jesus Christ is the game changer? Kasi, kung nasa saan man po ang ating Panginoon at anumang lugar ng puntahan ng Panginoon, there is always hope. Yan po ang dapat nating laging isipin. Wherever Jesus is, wherever He is, and whenever He comes, there is hope. No? Ang Panginoon po ay laging nagdadala ng pag-asa. Lalong-lalo na po sa isang taong desperate. Okay? Now, bakit natin sinasabi yan? Well, dito po sa Isaiah, makita natin, binanggit po yung land of Zebulun and land of Naphtali. Na somehow, during Isaiah's time, they seem to have been abandoned by God. Yung pong land of Naphtali, land of Zebulun, yan po ay parte ng Northern Kingdom. Na at that time, yan po ay nasa Galilee, nasa taas po yan, na at that time po ay nasakop na ng Assyria. Ang mga naninirahan na po doon ay halos hindi na mga Hudyo, kundi mga Gentiles na. At during the time, sabi nga po ni Isaiah, parang yung mga bayang ito ay iniwanan ng Diyos. In fact, sabi ni Isaiah, the Galilee of the Gentiles. Naging Gentiles na. Talagang parang iniwanan na sila. Pero, pansinin niyo, ngunit pag dumating ang Messiah, sabi ni Isaiah, okay, itong mga lugar na ito na parang iniwanan ng Diyos, dito magsisimula ang ministeryo ni Kristo. Merong but. Yung binanggit pong mga lugar na yan, nung dumating ang Panginoon sa Kristo, dyan po nagsimula ang ministeryo ni Jesus. Kaya, yung mga sinasabi na Isaiah, yung mga naninirahan sa kadiliman dahil parang iniwanan sila ng Diyos, makakakita sila ng dakilang liwanag. Mababasa natin yan sa chapter 4 ng Matthew. Okay? Dito ang sinabi ni Matthew. Now when Jesus heard that John had been arrested, He withdrew into Galilee. And leaving Nazareth, He went and lived in Capernaum by the sea, in the territory of Zebulun and Naphtali. Sabi diyan, so that what was spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Kung saan man po dumating ang Kristo, there is hope. Kung saan man po dumating ang ating Panginoon, there will be light. Yung darkness, it will be turned into light. Yan po ang dapat nating laging isipin if you are a Christian. Kaya yan din ang message natin sa mga loved ones natin. Maybe yung pinagpipray natin nasa desperate situation, hindi niya alam ang kanyang gagawin. And then, you have a message.
Jesus, the Jesus that you know is a game changer. The Jesus that we know is the rope of hope. Yan ang message ng Christmas. Yan ang dala-dala natin. Okay? Kanya po, now, gusto kong illustrate sa inyo, sa Bible po, sa Gospels, makita po natin, wherever Jesus comes, saan man po siya lugar pumunta, anuman ang sitwasyon, there will be hope. Isang halimbawa dyan, yung anak ni Jairo. Okay? Si Jairo po ang isang synagogue ruler. Meron siyang nag-iisang anak na babae, 12 years old, and she was dying. Namamatay yung anak niya at hindi niya alam kung anong gagawin niya kasi matagal na yung kanyang sakit. At dahil nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, sinikap niyang hanapin si Jesus. At nung makita niya si Jesus, alam ho ba niya na buhay ang hope ni Jairo? Pinakiusapan niya ang Panginoon at pumunta naman ang Panginoon sa bahay niya at doon ay pinagaling niya. Ngayon, meron pang isang babae doon sa kwentong yon. Isa namang babaeng dinudugo for 12 years na. Sabi ng Bible, 12 years na siyang dinudugo at hindi siya mapagaling ng mga manggagamot. Pero dahil nabalitaan din niya ang ginagawa ng Panginoon Kristo, itong babaeng ito ay nakipagsiksikan sa mga tao. At dahil sa isip niya, mahipo lamang niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling siya. Ganun nga nangyari. Desperate people. At nung siya po ay mahipo niya yung babaeng ito, yung laylayan ng damit ng Panginoon, gumaling siya. For 12 years, dinudugo siya, pero that moment, immediately, power from the Lord ay lumabas sa Panginoon at gumaling yung babae. Kanya po makita natin sa Bible, nasaan man ang Panginoon, there will be hope. Yan po ang makikita natin. Jesus is the rope of hope. Ano yung rope of hope? Yung bang nandoon ka sa bangin, hindi mo alam paano ka lalabas. At wala ka ng pag-asa. Tapos mayroong mag-iit sa sayo ng lubid. Parang ganun. Ganun yung pinaprophesy ni Isaiah. Now, because Jesus is the game changer, ano ang message ng Diyos kay Isaiah na yung message ni Isaiah ay para sa atin? If Jesus is the rope of hope, if Jesus is the game changer, what is God's message to us through Isaiah? Mababasa natin yan sa chapter 8, verse 11. Ito ang message ng Diyos. For the Lord spoke thus to me with His strong hand upon me, and warned me not to walk in the way of these people, saying, do not call conspiracy all that these people calls conspiracy, and do not fear what they fear, nor be in dread. But the Lord of hosts, Him you shall honor as holy. Let Him be your fear, and let Him be your dread, and He will become a sanctuary. Yan ang message natin. If I am a Christian, and Christ is in me, what is God's message to me? When I am in a desperate situation, when I see, pag nakita ko yung paligid parang desperate, walang pag-asa, anong message sa akin? Ng Pasko, anong message ni Isaiah sa akin? Well, sabi niya, huwag kang mabubuhay tulad ng mga taong walang Diyos. Huwag kang mabubuhay tulad ng mga tao walang pag-asa. Huwag mong sasabihin malas yung sinasabi nilang malas. Huwag mong sasabihin panganib yung sinasabi nilang panganib. Kasi may Diyos ka. Yun ang message. Okay? Paring yung mga tao natatakot, nasa paligid, merong ikaw nasa bad situation, huwag kang matakot tulad nila. Kung yung kumari mong hindi sumasampalataya sa Diyos, pag nagka-problema, parang guguho ang mundo, huwag kang gagaya sa Kanya. Parang ganun. Huwag mong ituturing na masama yung nangyayari kasi meron kang Kristo. Yun ang message. Hindi pa tapos ang labanan. Huwag kang mabubuhay tulad ng pamumuhay nila na pag meron nangyaring masama sa kanila na hindi sumasampalataya sa Diyos, parang gumuguho ang mundo nila. Yun ang sabi ni Isaiah. Do not call conspiracy what these people call conspiracy. Okay? O at huwag mong katatakutan yung kinatatakutan nila. Yun ang message. Okay? At sino ang katatakutan mo? Sabi niya, ang Panginoong Diyos. Siya ang katakutan mo. At pag siya ang katakutan mo, He will become your sanctuary. Siya ang magiging tanggulan mo.
brothers and sisters, do not live like the people who do not know the Lord. Huwag kayong mabubuhay tulad nila. Kung meron po kayong kasama, kaibigan, kaopisina, whatever, na madali siyang mag-crack pag meron siyang problema, pag nangyari din sa iyo yung problemang yon, don't live like that person. Bawa, parehas kayong nasa trabaho, pareho kayong na-lay off sa trabaho, Pasko pa naman. Tapos siya, naglasing na. Gano'n na yung ginawa niya, nawalan siya pag-asa. Huwag mong gagayahin yan. Meron kang meron kang game changer. And that is Jesus. Okay? Yan po ang message ng Christmas. Alam niyo po siguro ang saying na ito, man's extremities are God's opportunities. Pag sumasagad ka na, tandaan mo, that is the time for God to act on your behalf. Okay? Basahin po ninyo ang Bible. Basahin niyo ang Bible. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos malagay sa isang desperate situation. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na malagay sa isang madilim na kalagayan. Pero hindi ibig sabihin nun, pinabayaan ka na ng Diyos. He's just allowing you to experience those dark moments in your life because God says, I am the bat. I am the game changer. I am the rope of hope. Kanya po tayong mga Christians, prayer should be our first response. Panalangin po. Hindi yung worry. Of course, we worry. Pero dapat mga 10 seconds lang yan. Okay? Whenever there is a bad situation that will confront us, what is our first response? It should be prayer. Okay? Dapat panalangin. Yan ang unang-una nating response dapat. Okay? Hindi tayo magpapatangay sa anumang bad situation. Okay? Kasi nga po, meron tayong Diyos na He can turn things around from darkness into light, from weakness to strength, from hopeless to hope. Ganyan po ang ginagawa ng ating Panginoon. Now, that is our message. Okay, I hope you will also take that. Kasi kailangan maranasan mo rin yan. At let this be real to you. Maging totoo sa iyo yan. Okay? And then, you will have a message for other people. Now, let's move on. Yan po ay para sa atin yan. Pero ito naman para po sa mga tao na gusto nating dalhin sa Panginoon. Of course, bago natin sila madala sa Panginoon, we have to understand their mindset. Okay? Now, kailangan nating maintindihan yung kalagayan nila. So, ang tanong natin dito, bakit ang mga tao kailangan nilang marinig ang message of hope? Bakit kailangan nilang marinig sa atin na si Jesus ang game changer? Well, dito po sa pangalawang bahagi ng message ko, dahil kailangan nilang marinig ang mensahe ng pag-asa, dahil po sa ignorance, because of ignorance, people place themselves in desperate situations. Okay, because of ignorance. Itong mga taong dapat po nilang marinig ang mensahe ng pag-asa kay Kristo, ito pong mga taong ito, kung titingnan po ninyo at pag-aaralan ninyo ang kanilang kalagayan, dahil po sa ignorance nila, sila mismo ang naglalagay sa kanilang mga sarili sa desperate situation. Alam mo ba ninyo, ang mga tao po natin sa ngayon ay katulad din ng mga tao doon sa panahon ni Isaiah. Wala hong pinagbago yan. If you are reading the Bible, if you want to know about human psychology, read the Bible. Kasi yung tao po, pagkatapos magkasala laban po sa Diyos, doon po sa Genesis chapter 3, pare-parehas po ang tao. Yung mindset nila, yung values nila. Kaya po, if you want to be wise in knowing who are ang mga tao, just look at the Bible. Kaya yung pong mga tao nung pong sa panahon ni Isaiah ay tulad po ng mga tao sa ngayon. Now, tingnan po ninyo. Ano ang ginawa ng mga tao noon na ginagawa din ng mga tao sa ngayon? Sa halip po na lumapit sila sa Diyos, pag sila'y nasa mahigpit na kalagayan,
nire-reject po nila ang Diyos. Sa halip na manalangin sila sa Panginoon, hanapin nila ang Diyos pag sila ay para po sa kanilang mga problema, nagtuturn sila sa mga mediums and spiritists. Mas gusto nilang magpahula. Mas gusto nilang basahin ano yung sinasabi ng horoscope. Parang ganon. Mas gusto nilang mag-consult. Okay? Now, hindi ba ganyan? By the way, yung pong medium and spiritist sa Bible, sa aking pag-aaral, that is sorcery. Alam mo po yung sorcery ngayon, alak, drugs. Instead of coming to God, they drink. Instead of seeking God, they take drugs. Same thing. Now, tingnan po niyo yung sinabi ni Isaiah sa verse 19. When they say to you, consult the mediums and the spiritists who whisper and mutter, should not the people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living? Now, pansin niyo, this is the highest form of rejecting God. Na pupunta ka doon sa mga spiritist, pupunta ka doon sa mga huhula, doon sa mga bumubulong-bulong. Yan po ang highest form of rejecting God. Sa halip na hanapin mo siya, hanapin siya, they're turning to spiritists. The highest form of rejection. Okay? Kaya sabi sa verse 20, to the law and to the testimony. Sabi po ni Isaiah, if they do not speak according to this word, it is because they have no dawn. Ano po sabi dyan? Okay? They are rejecting God. To the law and to the testimony. Anong ibig sabihin yan? Dapat yan ang kukonsultahin mo. The law and testimony. Ano yung testimony? Yan po ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. Na ang Diyos, pinapatunayan niya na siya ay makapangyarihan, okay? Na siya ay righteous, pinapatunayan niyang siya ay makapangyarihan at tapat. His testimony about himself. And the law, to the law, and ano yung the law? That's the way to live. That is God's instruction how to live. But they reject those things. Nire-reject nila ang testimony ng Diyos tungkol sa kanyang sarili na siya'y tapat at makapangyarihan at nire-reject nila ang instruction ng Diyos how to live so that they will be under God's blessing. Sabi niya, you are consulting instead of consulting the law and the testimony. That is the rejection. Kaya ano ang resulta? Anong resulta? Ng isang taong sa halip na lumapit siya sa Diyos, sa halip na pakinggan niya yung testimony ng Diyos tungkol sa kanyang sarili, at sundin niya yung law ng Diyos, yung right living, yung instruction ng Diyos, paano mabuhay. Ano ang resulta? Dahil nire-reject yan. Well, sabi po diyan sa verse 20b, for them, if they will not speak like this, they will have no dawn. Ano yung dawn? Walang umaga. Walang kinabukasan. Dahil nire-reject nila ang Diyos at they are drinking, they are taking drugs, and they are consulting the mediums. Sabi po ng Diyos, wala silang kinabukasan. They have no dawn. Pag ang Diyos sisinag na, magpapakita ang Diyos sa mga naghihintay sa Kanya sa kabila ng darkness, pag ang Diyos nagliwanag na sa Kanyang bayan, hindi nila makikita ang kabutihan ng Diyos. Yan ang sabi niya. Okay? And then, sa verse 21 and 22, sinabi ni Isaiah, yung kalagayan of, this is a picture, verse 21 to 22, ito po ay larawan ng desperation, darkness, confusion, sadness, caused by many pains. Ito ang mangyayari sa kanila. Verse 21, they will pass through the land, hard-pressed and famous. And it will turn out that when they are hungry, they will be enraged and curse their king and their God as they face upward. Di ba ganyan nangyayari sa verse 21? Yung mga tao pag hirap na, sino sinisisi? Yung mga politisyang yan, makorap kasi yan. Kaya ganyan ang buhay natin. Yan, ang unang sisisihin nila pag sila nasa desperate situation niya, yung king. And then, isa pang sisisihin nila ay ang Diyos. Hindi nila sisisihin yung sarili nila.
Kasi they are in darkness. Okay? Hindi nila alam ang kanilang kilalagyan. Kanya, pag nasa mahigpit na silang kalagayan, sisisihin nila yung mga politiko. Sisisihin nila ang Diyos. And then sabi sa verse 22, then they will look to the earth and behold distress and darkness, the gloom of anguish, and they will be driven away into darkness. Yan po magiging kalagayan. Pag tumingin daw po sila sa paligid, itong mga taong nagre-reject sa Diyos at nagkukonsulta sa mga rebulto kung ano-ano pa. Pag tumingin sila sa paligid, wala silang makikitang pag-asa. Wala silang makitang pag-asa. Okay? Mind you, sino pong dapat sisihin? Hindi ang Diyos. Ang Diyos, nagsasalita siya through testimony and His law. Wala ibang sisisihin kundi sarili nila. Sila po ang dapat sisihin nila kasi nire-reject nila ang Diyos. Now, I paint this to you kasi tulad po ng sinabi ko sa inyo, ito rin po ay larawan ng panahon natin ngayon. I don't know if you are aware of this. Okay? Halimbawa, marami pong kabataan ngayon ang confused. Marami pong mga kabataan ngayon are taking their lives. Nag-suicide sila. Why? Because they are emotionally and psychologically unstable. Okay? Sa Korea lang, inahangaan ko noon ng Korea. Nang nagsisimula akong magpastor, ang minumodelo ng mga pastor noon ay ang Korea dahil yung pong very godly. They have their prayer mountains. Nagpe-pray po sila every dawn, tuwing umaga nagpe-pray. Bago sila magtrabaho, yung mga Koreano, mga Kristiyanong Koreano, nagpe-pray po sila bago pumunta ng trabaho. Pero ano nangyari sa Korea ngayon? Okay? Yung pong mga kabataan nila, they are rejecting the faith of their fathers. No? Kaya marami mga Koreano ngayon, lalo-lalo na yung mga sikat na K-pop, nagsisuicide. Now, just think of that. Sikat ka na, mayaman ka, bakit ka magpapakamatay? These are young people. What happened to them? Well, isa lamang po makikita natin, they were rejecting the God of their parents. Kaya marami ngayon, emotionally, psychologically unstable po yung mga kabataan ngayon. Bakit? Kasi mas pinaniniwalaan nila ang nakikita nila sa social media kaysa Diyos. Okay? Alam ho ninyo ang effect ng social media ngayon sa mga kabataan. Kaya po yung mga kabataan ngayon, hindi sila katibay, kalakas, tulad po ng mga naunang henerasyon. Ako, nakaabot pa ako sa henerasyon ganun eh. Ngayon, hindi mo lang makuha ang gusto mo. No? Hindi ka lang malike. Nag-post ka. Tapos, maya-maya, mga 1 oras, 2 oras, babalikan mo yung pinost mo. Tingnan mo kung ilan yung nakakita. Pag nakita mo, 3 lang yung nag-like, parang gusto mo na magpakamatay. Very unstable. Talagang, yun ang effect eh. You know? Yung konting problema lang ngayon, very major na sa kanila. No? Matatawa ka kung ano yung mga struggles nila eh. No? Sabi niya, konti lang yung likes ko, please pag-pay niyo ako. Na-down ako ngayon. They're affected. Alam mo ho ninyo, I'm listening to this podcast kasi I want to learn what is happening ngayon. Alam niyo kung bakit? This social media is affecting our youth. Kasi yung social media is teaching our youth, teaching us to get things easily, constantly. Walang struggle, walang conflict. Kasi pag kinlik mo, you want this, nandiyan kagad. Pag ayaw mo, you cancel it. You don't want this. And without conflict, without struggle, they can easily get what they want and what they need. Pero bakit ito nagiging unstable? Kasi conflict, struggle, problems build a person's character. Okay? Kanya, yung mga kabataan natin ngayon, ilang taon ka nagtatrabaho? 3 years na. Naku, 3 years na. Gusto ko na mag-resign eh. 3 years na ako eh. Ang tagal ko na. Naku kami, nung panahon namin. Okay? Pag sinabing,
5 years, ang matagal sa amin is 10 years, 15 years. Ngayon, 2 years na ako dito, gusto ko na mag-change ng career. Parang hindi ako binibless ni Lord dito. Parang hindi ito kalooban ng Diyos. Ayaw mahirapan. Why? Because of social media. You easily get what you want. Without struggle, without conflict, without troubles. Ayan ang nagpapahina. Kasi mga kabataan, tayo po, kailangan natin ng struggle. Kailangan natin ng conflict. Kailangan natin troubles. Kailangan natin yung problema. Kasi yan ang nagbibuild ng character natin. Kaya ngayon, maraming kabataan, depressed. No? Madaling ma-depress. Sabi, makaka-depress ka. Titignan mo, gusto na magpakamatay. Ganito lang. Okay? Now, sa US, tignan po nangyari sa US. Sa US po, instead of coming to God, they are rejecting Him. Sa US po, sa United States, alam mo ninyo, mas marami ngayon ng mass shootings. Mass shootings. Yung bigla na lang mamamaril. Oh, nandiyan yung mga tao, nagsishopping. Mayroon magwawalang sa tao, may dalang automatic rifle. Babarilin yung mga tao. O kaya kayong pupunta ng US, delikado kayo. Medyo mag-isip-isip kayo. Okay. Bigla na mamasyal kang ganon. Okay. Bakit po ganyan yan? Well, I think that is the effect yung ginawa ng US. Wala ng public prayer. Binan nila yung nananalangin sa public. Binan din nila yung pag-aaral ng Bible in public. Because of the age of tolerance. Sabi niya, that is your belief. That is not my belief. Okay? Huwag mong i-implement yung belief mo sa public. Okay? Kaya yung ban, bawal po ang manalangin sa public. Bawal yung magbasa ka ng Bible in public. Those things. No? Ano naman ang naging resulta? And that is what Isaiah is telling us. Bakit sila nasa desperate situation? Because of ignorance. Ignorance of God. No? Kaya sila nahihirapan, hindi nila alam. They're ignorant. Well, sa Ephesians chapter 4:18, ito po nagdi-describe sa kanila. Being darkened in their understanding, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart. Yung pong desperate situation na is self-inflicted. Anong ibig sabihin ng self-inflicted? Sila po ang gumagawa nun sa kanilang sarili. Okay? Dahil nire-reject nila ang Diyos, hindi nila taglay yung buhay na galing sa Diyos. Nire-reject nila ang Diyos, kaya they do not share the life of God in them. Dahil nire-reject siya. At dahil, bakit nila nire-reject ang Diyos? Sabi dyan, because of the ignorance that is in them. Ano yung ignorance? They think they are brilliant. They think they know more than God. They think God God will not make them happy. That God is against their happiness because of ignorance. Ignorance of the ways of God. And why are they ignorant? Because they are hardening their hearts. Pinatitigas nila yung kanilang puso. Kanya sila nasa desperate situation. Nire-reject nila ang Diyos dahil meron silang maling view sa Diyos. At kaya meron silang wrong view of God because they are hardening their hearts against God. Kaya po ang sitwasyon. So pinapakita natin yung sitwasyon ng mga taong wala sa Diyos. Kaya ano ang kailangan nila? What is their hope? Ano po ang kailangan nila? A rope of hope. Kasi parang ganito po sila. Tingnan, pakita mo yung next slide. Parang ganyan sila. Nasa ilalim po sila ng isang malalim at madilim na hukay o bangin. They are there, desperate. They do not know what to do. And they are rejecting the only hope they need, which is Jesus Christ. Kaya, they need the message. Kailangan po nila yung mensaheng alam natin na si Jesus is the rope of hope. Okay. Tayong nakakaalam po nito kasi ganyan po ang kalagayan nila.
Now, may I ask you, sino ang alam niyong ganitong kalagayan? Well, this is bad news, but, di ba, may but. But the Christmas message is a proclamation of hope. So, si Isaiah, pinakita po niya, how has this hope proclaimed by Isaiah fulfilled? Paano po na-fulfill itong sinasabi ni Isaiah? Well, by the coming of Jesus Christ. By the coming of Jesus Christ, the hope was fulfilled. That will leave a person who will believe on Jesus Christ, the person will be lifted from a desperate situation. Now, interestingly, dito makita natin si Isaiah, yung pong prophecy niya were all stated as already been fulfilled. Ito yung maganda dito eh. Gusto kong pakita po sa inyo ito. Na si Isaiah po, when he was prophesying all this, yung pagdating ng Messiah, pinrophesying niya na parang nangyari na. Okay? Future pa ito, pero sa pagkasabi ni Isaiah, ito'y parang nangyari na. Ito po ay paraan ng Diyos sa kanyang pagsasalita na ang Diyos po, pag nagsalita siya, tiyak pong mangyayari. Kaya sasabihin ito ng Diyos, parang nangyari na. Ganyan po ang sabi ni Isaiah. Look at verse 1, chapter 9. But there will be no more gloom for her who was in anguish. In the former time, he brought into contempt the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the latter time, he has made glorious the way of the sea. Nangyari na. He has made glorious the way of the sea, the land beyond the Jordan, the Galilee of the nations. Now, yan po ang paraan ng Diyos. Now, pansinin niyo, ito po ay nangyari na sa panahon ni Jesus Christ. Pero nung si Isaiah po, he was prophesying this, it was 700 years before Christ came. Pero nung sinabi niya ito, parang nangyari na. At alam nating nangyari na po ito. Okay? Itong sinasabi ni Isaiah. And following his prophecy, yung good news, yung sinabi niyang darating po ang Messiah, then yung good news na nakikita niya were all fulfilled when Jesus Christ came. Okay? Ano yung good news na nakita ni Isaiah? Well, sabi niya, the nation of Israel will become joyful again in the time of harvest. Another, nakita ni Isaiah, yung yoke of oppression will be broken. Di ba naaalipin sila noon ng Assyria? It will be broken. Okay? And then, nakita rin niya, war will be stopped. Yung gera, matitigil yan. Okay? Yung mga kagamitan sa gera, gagamitin yan na magiging productive. Gagamitin as farm implements yan. Okay? And because the Messiah has come. And then, ang maganda po dito, all were fulfilled when Messiah has come. Dumating na po kasi ang Messiah. Anong sabi sa verse 6? Following the argument of Isaiah, bakit nangyayari yung magandang pangitain? Sa verse 6 ito, for to us a child is born. To us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Tingnan po niyo mga kapatid, ang hope po, hindi makikita, matatagpuan sa human policies. Ang pag-asa po ng mundo, hindi po yan makukuha sa mga human policies. Education, climate change, more weapons, whatever. No? Kundi, hope comes by a person. By Jesus Christ. Yun ang sinabi ni Isaiah. Kaya po magbabago yung sitwasyon, for us a child is born. For us a son is given. Yan po it is a person who will change. Sabi niyan, for to us a child is born. Nung pong panahong yon, the time ni Isaiah, ang Diyos po ay nagbigay ng sign sa haring si Ahaz. Dahil nung po ang Assyria nga po noon, ay nasakop, tinetreaten yung Southern Kingdom at si Haring Ahaz yung hari doon. Pero sabi ng Diyos, hindi sasakupin ng Assyria yung Judah. Okay? At sabi ng Diyos kay Ahaz, humingi ka ng sign. Pero sabi ni Ahaz, I will not ask for a sign. Sabi ng Diyos sa kanya,
kung hindi ka mag-aas ng sign, ako ang magbibigay ng sign sa iyo. At nagbigay nga po ang sign ng Diyos. Mababasa natin yung sign. Sabi ng Diyos, therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Now, hindi ba yan yung kinote nung pinanganak si Jesus Christ? Now, ang prophecy po, to teach you about prophecy, ang prophecy po, two-dimensional yan. Pag nagsalita po yung mga prophet noon, yung sinabi nila ay merong fulfillment at their time. Pero it is also, meron sin dimension na yung fulfillment po noon ay mangyayari in the future. Ito pong sinabi ni Isaiah ito na fulfill ito. Of course, during his time na fulfill yan. Pero another dimension na fulfill yan when Jesus Christ was born. Kaya mababasa natin doon sa chapter 1 na nung ipanganak na si Jesus Christ, ito ang kinote ni Matthew. Na sabi niya, behold, sabi niya, the virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. Now, sabi diyan, for us a son is given. Now, tingnan po ninyo, for us, ibinigay ang Messiah for us. It's for us. For us, a child is born. For us, a son is given. Dito po makita nyo, it is for us. And then, pansinin din natin si Jesus Christ, yung sinabi dito, Jesus Christ was not asked by us. He was given to us. Hindi nga natin alam kung ano ang kailangan natin. Hindi nga natin alam kung ano ang magliligtas sa atin. Kaya ang Diyos na nakakaalam, He gave His Son. For us, a son was given. Ito yung matindi dito. No? Kasi hindi po natin alam ang kailangan natin. Kaya ang Diyos na nakakaalam po ang tunay na kailangan natin, ibinigay niya yung sarili niyang anak. For us, a son is given. No? Kanya po, isa pang sinabi po ni Isaiah dito, ay yung pong, paano ma-uplift yung darkness? Paano pagdating ng Messiah, paano ma-uplift, matatanggal yung darkness? Sinabi po niya, Jesus Christ has to reign. Sabi diyan, the government will be upon His shoulder. At pag yung government nasa shoulder na niya, naghahari na siya, lahat ng sinabi ni Isaiah, mangyayari. Pag naghari ang Messiah. Dalawa po ang stage niyan eh. I-apply natin sa world stage at saka sa personal stage. Ang mundo po natin, kahit na sabihin ng Miss Universe, ano ang wish mo? Kahit na sabihin world peace. Kahit na po sabihin ng mga politician, pag ako ang binoto mo, magkakaroon ng kaunlaran at kapayapaan. Huwag po kayong maniwala. It will not happen. World peace will only happen when the Messiah will come. Pag dumating po ang Panginoon sa Kristo. Kasi pag dumating siya, the government shall be upon His shoulder. And then there will be world peace. Pangalawa, on a personal level, ang isa pong taong desperate, pansinin po ninyo, hindi ba ang problema natin madalas, kaya tayo nagkakaproblema, hindi natin pinaghahari si Kristo? Kundi pag pinaghari po ng tao ang sarili niya ay hindi si Kristo, diyan siya nagkakaroon ng problema. Kaya on a personal level, Jesus Christ need to reign. Jesus Christ should have the government. Yung pamamahala po sa buhay natin ay kailangang siya. When you are a Christian, Jesus Christ is already reigning in your life. So you allow Him to reign. You allow Him to reign. Okay? Kasi po, ang problema po natin, when Jesus Christ will be dethroned. Yan ang mensahe ng Christmas. Kaya sabi niya, and His name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay? Now, sino po sa atin dito is looking for hope? I'm now in my conclusion. Sino po sa atin dito ang on a desperate situation? If you are a Christian, you have a path. Okay? You have a path. Hindi ko po sinasabing when you call on Jesus Christ now,
mababago na agad ang sitwasyon nyo. Ang sinasabi ko po ito, you hold on to Jesus Christ. You call on Him. You follow Him. And then, sa dulo po niyan, mabibigla ka na lang, it will be changed. Tulad po yan ng panahon ni Isaiah. Si Isaiah, hindi niya alam kung kailan mangyayari ito, pero nangyari after 700 years. Now, hindi ko naman sinasabing after 700 years, mababago yung sitwasyon nyo. It's just you keep on following. To the law and to the testimony. Sabi ni Isaiah, yung testimony ng Diyos, you hold on to the testimony of God. And you follow His law. And then the light will come. You will be amazed. Kung paanong si Jesus Christ came at a time they were not expecting Him, I believe ganun ang mangyayari sa iyo. If you are in a desperate situation, you have a path. You hold on to God. You follow Him. And then, despite of your imperfection, God can change your situation. Now, yung pangalawa naman, yun po ay para sa inyo. Pangalawa, para sa inyong pinagpipray. Ganyan ang kalagayan nila. Minsan magtataka ka, bakit siya ganyan? Hindi ba niya alam? Talagang hindi niya alam. Hindi ba niya alam nakakasira sa kanya ito? Hindi ba niya alam makakabuti yung ilalapit ko sa kanya? Tanda niyo, hindi niya alam. Kanya, minsan kailangan talaga ng rope yan eh. Itatali mo, hilahin mong ganun. Daling kita sa church. Lagay mo sa sako yan, tapos itali mo. Tapos pag bukas yung, pag binukas mo yung sako, nasa church na. Kasi hindi sasama sa iyan hanggat hindi mo pinipilit. Kaya we need to pray. I hope I'm communicating to you this morning. Okay? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Una pong mga kapatid, Jesus Christ is the game changer. Sino man po sa atin ngayon ang nasa mahigpit na kalagayan, dark, bleak, desperate, don't give up. Hold on to Christ, to the law, and to the testimony. Yung law, yan po ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano mabuhay. To the testimony, yan po ang testimony ng Diyos na siya'y tapat at siya'y makapangyarihan. Diyan kayo manghawakan. And your light will shine. I do not know when, but it will surely come. That is by the authority of the Word of God. Yung pangalawa, you have to understand people you are praying for. Na gusto mong ilapit sa Panginoon, they are in a dark, deep dungeon. Hindi nila alam because of ignorance, because of darkness. Kaya kailangan po nila ang message of hope. The rope of hope is Jesus Christ. And let that rope be given to them. You have to exert effort sometimes to take them to the Lord. Aming Amang Diyos, we bless your name because you rule on this planet. At meron po kayong layunin, meron po kayong plano dito po sa mundo namin. At kami po ay nagpapasalamat dahil kayo ay nakaupo sa trono. Ano man po ang nangyayari sa aming mundo, sa aming paligid, alam naming meron kang layunin. Your kingdom will come. Jesus Christ will come back again. Kung papaanong dumating siya noong una, nagkatawang tao siya after decades, after years, na yung sinabi, dumating din siya. At ngayon, kaming mga anak mo, ay binibigyan mo rin ng pag-asa despite the world stage ngayon. Binibigyan mo kayo ng pag-asang tumingin sa pagdating ng Panginoong Kristo. Salamat po, O Diyos. You hold this world. Hawak po ninyo ang sanlibutan. At salamat din po, on a personal level, ay meron din po kayong mensahe sa amin. That you, O God, can change our situation. Can change any desperate situation.
You strike, but you heal. You form the darkness, but you form the light. Kaya lahat po ng nakakakilala sa inyo, ngayong oras na ito, O Diyos, nandito sa church namin, lahat ng nakakakilala at kumikilala sa inyo ngayon, may that message of hope be put in their hearts. Na lumakad sila sa iyong mga kautusan, sa iyong mga salita. Lumakad sila ayon sa kapahayagan ng iyong katapatan at kapangyarihan. At patuloy na umasa sa iyo, aming Diyos. Dahil kayo ang nagbigay ng pag-asa sa amin. Dahil kayo ang nagbigay ng pag-asa sa amin, lahat ng umaasa sa iyo, sinabi niyo hindi mapapahiya. Kaya salamat po. At kung meron man pong kasama namin ngayon na hindi pa niya pinaghahari si Kristo sa kanyang buhay, at dahil dito nakikita niya ang kanyang sarili, confused siya, desperate siya, panalangin kong nakita niya si Kristo ngayong araw na ito as your hope na binibigay sa kanya. Makita niya si Kristo na siyang anak ng Diyos, na siyang namatay para bayaran yung kanyang kasalanan nang sa ganun makalapit siya sa Diyos. Oh God, makita niya ito. At salamat po sa inyo, aming amang Diyos, dahil kayo ang aming Diyos na sinasamba dito sa lugar na ito. Maparangalan po namin ang iyong pangalan, aming Ama. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na iyong anak. Amen.